Muli ay ating dinggin ang pagbasa ng talatang batayan para sa pamamahayag ng salita ng Panginoon. At ito ang pinakahuling bahagi ng talakayin na ating pinag-uusapan. Hinango dito sa mga awit, kabanatang 23 at talatang 4. At ganito ang sinasabi, Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasakin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Idagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbasa ng kanyang banal na salita. Lubos at puspos ang aming kasiyahan, ang aming kaligayahan, ang mga saro namin ay nag-uumapaw sa kagalakan ng aming Panginoon. Sa muli ng pagkakataon na kami naparito sa dakong banal at tatayo sa iyong harapan at makikipagtagpo. Salamat po sapagkat kami ay dinala mong muli sa pagtitipong ito sa iyong pangalan upang ikaw ay aming kilalanin at sambahin, na ikaw ang nahigit sa lahat, ang una sa lahat para sa amin, ang Diyos ng aming mga buhay. Nadalangin namin sa sandali pong ito ay maramdaman namin ang iyong pakikipagtagpo sa amin, ang iyong presensya, ang iyong ililim sa dakong ito, at maranasan naming kasama-sama ka namin. Salamat po, Panginoon, gayon din naman sa pagpasok namin sa banal na kalagayan ng pakikinig ng iyong mga salita. Marinig nawa namin ang iyong tinig na mangungusap sa amin. At nang sa gayon ay may dagdag sa amin ang kaukulang pagpapala ng pakikinig, kagaya ng sinabi mong higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin. Amen. Nasa pinakadulo o wakas pagtatapos ng paksang ating talakayin sa araw na ito at muling pakinggan. Sapagkat ito ang paksang hindi maiwasan. Wika nga sa Ingles, a fact that cannot be denied. Hindi may tatanggi, lalong hindi maiwasan o matatakasan ang kamatayan. Tiyak na darating at mangyayari. At kung gaano inilarawan ng banal na kasulatan ang kamatayan, ay atin ng itong napag-usapan. At kahit paano ay nagkaroon tayo ng malinaw na o maliwanag na pagkakaunawa o pagkaalam kung ano ang kamatayan batay sa Biblia. Bagamat ang ating natalakay lamang ay ang kamatayang pagkahiwalay ng espiritu o ng kaluluwa sa katawan. At madalas na tinataguri ang physical death, kamatayang pisikal, itong lamang ito. Bagamat ang Biblia, kung uusog tayo, ay may isa pang kamatayang tinatalakay. At ang kamatayang ito'y walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. An eternal separation from God. At iyon ang pinakapasaklap na maaring kahantungan, ang mapalayo sa Diyos ng walang hanggan. Tinatawag ito o tinagurian ito sa aklat ng Apokalipsis na ikalawang kamatayan.
the second death. Ngunit ibang paksa po yun, dahil ang ating pinag-usapan lamang ay ang tungkol sa kamatayang nararanasan ng bawat tao, ng buong sangkatauhan sa kasalukuyan, ang mamatay. At ating pinagtuunan ng pansin ng mga iba't ibang mga katanungan na sumasagi sa isipan, nangingibabaw sa mga pag-isip ng karamihan kung ano itong kamatayang ito, paano ito nangyayari, anong sanhi, bakit namamatay ang tao at kung siya mamamatay, anong mangyayari sa kanya, saan siya paroroon, maglalaho na lamang ba, nakakaya ng bula, o meron siyang patutunguhan na dako, at marami pang mga katanungan na ating sinikap na hanapan ng katugunan mula sa Biblia. Nananatili ang katotohanan. Ang kamatayan ay naririyan, nangyayaring dumarating. Kapansin-pansin sa talatang batayan bilang pagtatapos nitong ating magkasunod na paksa at talakayin, dito sa talatang 4 ng kabanatang 23 ng mga awit, sinabi ni David sa kanyang awit, "O, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasakin. Yea, though I walk through the valley of the darkest valley of the shadow of death, I will fear no evil." Napaka makapangyarihan ng talatang ito. Katunayan, minsan ay bahagi ko na sa inyo, sapagkat kami iminulat sa pananampalataya sa maagang panahon. At noong mga panahon na kami mga bata pa't dumaranas ng mga malalaking mga kapighatian at mga gaganap na mga kasamaan. Naalala ko nung ang aming bayan ay palaging binabaha na halos lubog ang mga bahay. At ilang araw, kahit na abutin kayo ng 1 buwan sa ibabaw ng bubungan, at doon na kayo lahat, natutulog, kumakain, at lahat na yan ang inyong buhay sa babaw ng bubungan. At habang dumadagsa ang malakas na unos, at halos kayo ay matigib, malagay na sa kamatayan, wala kaming ginagawa. At tinuro ng aming mga magulang noon, ang matatanda sa pananampalataya, ay mawit ng himno na may pamagat na kung saan mang dakong kasama si Jesus. Ang siyang inaawit na himnong Kristiyano. At kapag sa gitna ng dilim, lalo na at ang bangis ng unos ay nararanasan, halos sinuuga na ang bubungan at para na kayong tatangayin at nabibingit na sa kamatayan. Ang inuusal lamang at sinasabi ay itong talatang ito, "Oo, bagamat lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, walang katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw, Panginoon, ay kasama." At napakalakas, napakamakapangyarihan niyang talata, sapagkat mararamdaman mo
na magkakaroon ka ng tapang upang kaharapin gaano man kasama ang maaring mangyari at kahit na kamatayan pa, ay hindi mo katatakutan sapagkat mararamdaman mong ang Panginoon ay kasama-sama. Sinabi ni David sa kanyang awit, ang talatang ito, at lalo nating magandang maunawaan ito kung pag-usapan natin ang mga bagay na nakapaligid sa talatang ito kung bakit nabanggit ito ni David. Kapansin-pansin ang mga salitang ginamit ni David. Ang salitang lilim at ng kamatayan. The shadow of death. Pag titignan ninyo sa wikang Hebreo, pinagdugtong o pinagsama ang salitang salmawet. Nang ibig sabihin ay, kung isasalin sa Ingles, ay the darkest valley. Palagay ko mas tamang salin kung ako magsasalin, hindi lamang basta lilim ng kamatayan ang pinag-uusapan, sapagkat kung titignan mo ang ugat na salitang Hebreo, marahil mas tugma ang saling malagim na lilim ng kamatayan. Makatwid lalong naiguguhit sa pag-iisip kung gaano ito naghahatid ng pagkatakot sa sinuman. Ang liliman ka ng malagim na lilim, madilim na lilim. Sino bang hindi kinikilabutan kung kayo ay liliman ng madilim at malagim na kadiliman? At lalo na kung ang mararamdaman mo, ito'y kamatayan. Ang paglalarawan ni David ay kagaya ng isang pastor sa kanilang pangangalaga ng kanilang mga tupa. Sa bawat araw na kanilang ilalabas ang kanilang mga tupahan upang sila'y dalhin sa sariwang pastulan at kung saan ang tubig na pahinga na araw-araw ito. May mga pagkakataon na talagang kinakailangan nila upang marating ang sariwang pastulan. Ang tubigan na pahingaan at maging pagbalik sa kanilang mga kulungan ay dumadaan ng mga matatarik na mga bundok, makikitid at masikip na daanan at malalalim na mga bangin. Hindi lang ako nagkaroon ng pagkakataon na mas maganda kung makita natin ang mga libis doon sa Israel. Kagaya ng libis ng Himnon, o sa Ingles ay Himnon Valley. Mababasa natin yan sa Josue, halimbawa, kung saan nabanggit ito sa Josue 15:8, sa ikalawang hari 23G, Isaiah 30:33 at Eremias 7:31. Sinasabi na may tatlong malalalim na bangin, mga libis, matatarik na mga bundok doon sa Israel. Isa ay ang Himnon Valley o libis ng Himnon. Itong libis na ito, ayon sa pagkakasulat sa Lumang Tipan ng mga talatang binanggit ko, ito yung dakong sunugan at maaaring sabihin natin duguan
Ito ay ang dakong sinusunog nila noon ang mga batang lalaki at babae at inihandog kay Molech, sa Diyos-Diyosan na Molech. Sinusunog ang mga batang lalaki at babae. Sinasabayan ito ng mga tunog samantalang humihiyaw sa sakit at hapdi ng paghihirap. Ang mga batang lalaki at babae sinusunog ng buhay. Ito rin marahil ang mapagkukunan ng larawan ng ang ating Panginoon ay magsalita tungkol sa paghukom sa uling araw, na madalas ay tinatawag nila sa wikang Grego ang Gehenna, parang isang bundok o dako o libis na sunugan. Meron pang isang libis na binabanggit at ito ang libis ng Cedron o Hedron. Bago ito, maalala ko, itong libis na ito ay 20 milya haba. Sinasabi na dito nagtago si David nang siya'y nasa panganib. Sinasabi na ito rin ang dako na kung saan ay ang ating Panginoon ay tinukso ng diablo nang ipinatanaw ang buong kalawakan. Sinasabing meron ding daan dito papunta sa halamanan ng Gethsemane kung saan nanalangin ang Panginoon ng buong pighati. Meron ding nagsasabi na maalala ninyo na si Judas Iscariote ay bumili ng bahagi nito at doon siya nagpatiwarik at tinawag na Seldama o kaya naman ay bukid ng dugo. Maraming libingan ng mga patay sa libis na ito. At ang paniniwala ng mga Hudyo kung bakit ito ang kanilang parang pinaka-paboritong libingan ay sa paniniwala nila na pagdating ng Mesyas at dadaan siya dito sa libingang ito, pagdaan niya ay magsisibang kasama niya ang mga patay. Kaya, at mayroon pang isang libis doon, 3 libis ang mas kilala ron, pero itong 2 libis na ito ang mas kilala na lugar o dako doon, na kung talagang ilalarawan mo ang mga lugar na ito, ay lugar na maaring katakutan. Makikitid na daan, matatarik ang mga gilid, malalalim ang mga bangin, at mahabang pagdadaanan. At marahil kapag kasasapit ng gabi, ang salimuot na dilim ang lililim, mararamdaman mo ang lagim ng dilim. At may hintakutan ka sa takot ng kamatayan sapagkat maaring ikaw ay mahulog sa kamatayan. Ito yung binabanggit ni David dito sa talatang 24. At ang sabi niya, bagaman ako'y lalakad sa libis ng lilim ng kamatayan. Kapansin-pansin yung saltang bagaman. Kaya napakagandang talatang pag-usapan ito sapagkat ito ay magtuturo sa atin ng mahalagang bagay para sa atin, sa ating pamumuhay bilang mananampalatayang Kristiyano. Matatandaan ninyo, bago binigkas ni David ito sa kanyang awit,
Sa aking panuri, mas magandang hindi mo ito ihiwalay sa mga naunang talata. Sapagkat ang naunang talata, ang talatang 1, talatang 2 hanggang 3, hindi ba sinasabi doon, ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahiga ko sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng tubig na pahingahan. Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Kung iguguhit sa ating isipan ang isang tanawin na nilalaman ng awit na David ay napakagandang tanawin, napakagandang anyo. Ang mamumuo sa ating pag-iisip, nandun ang sariwang pastulan, ang tubig na pahingaan, na nagpapanauli ng kaluluwa, nagpapasaya ng kaluluwa, nagpapaligaya, sapagkat may sariwang pastulan, may tubig na pahingaan. Ngunit pagdating sa talatang 4, biglang nagpalit ang tanawin. Makulimlim na tanawin ang biglang tumambad, sapagkat ang sabi niya, ang kakaharapin ngayong lalakarin ay libis ng lilim ng kamatayan. Yeah? Kung ating ilalagay ang ating mga sarili sa mga tupang pinapatnubayan, napakaligaya, napakasayang, araw-araw ay dadalhin ka ng iyong pastor sa sariwang pastulan at tubig na pahingaan. Ngunit biglang-bigla ay may pagdadaanang libis, malalim na bangin, makitid at matarik na bundok, mapanganib, nakakatakot na mahulog. At ito'y pagdadaanan. Kaya napakagandang paglaanan nito ng pansin, sapagkat lalo na sa ating kapanahunan kapag pinag-uusapan ng sariwang pastulan at ang tubig na kapahingaan, ang nangingibabaw sa isipan ay tungkol sa kasaganaan at kaginhawaan. Kaya nga mayroong kasabihan sa Ingles, kapag sila'y naghahangad o nangangarap ng mas mabuti-buting kalagayan kaysa sa dati, ginagamit ang salawikain o kasabihan sa Ingles, for greener pastures. Yeah. Sapagkat kapag pinag-uusapan ng sariwang pastulan at tubig na pahingaan, kasaganaan at kaginhawaan na nagpapanauli ng kaluluwa, ang siyang nabibigyan ng pansin. Subalit, bagamat ang mga ito'y magandang bagay na mapapakinabangan sa pagpapastor ng Panginoon sa ating buhay, ngunit mapansin natin na hindi namamalagi, hindi nananatili ang gayong kalagayan. May pagdadaanan at pagdadaanan na libis na nilililiman ng kamatayan. Sa ating kapanahunan, ang mas kinagigiliwan na pakinggan ng kahit na ng maraming mga mananampalatayang Kristiyano ay kasaganaan at kaginhawaan. Nahihila tuloy ang maraming mga Kristiyano na matuon ang kanilang pansin sa mga pansamantalang bagay na lumilipas at dumaraan. Natutuon ang mga pansin sa mga bagay na material at temporal.
kaysa sa mga bagay na eternal at spiritual. Sa panahon natin, ang mga Kristiyano ay mas higit na nagiging materyoso. Na para bagang ang pinamahalaga sa buhay sa ngayon ay ang buhay ng kasaganan at ng kaginawaan. Walang pinag-iusapan kung hindi yung kung paano ang isa'y sasagana, kung paano ang isa'y mapapagpala. At yan ang mga ebanghelyo, kung ituturing na ebanghelyo, na mabuting balita para sa marami. Kaya ang maririnig mong mga ipinatatalastas ay puro tungkol kung paano ang isa'y giginhawa, kung paano ang buhay ay sasaya, kung paano ang buhay ay gagaan, kung paano ang buhay ay mapapagpala na ang panukat ay ang salapi o ang pera o pinansyal na kalagayan. Mga kapatid, ang katotohanang ipinababatid nitong talatang batay ang ating pinag-uusapan. Sapagkat ang Panginoon ay ating pastor, wala kang anumang kakailanganin. Merong sariwang pastulan, merong tubigan na pahingaan. Ngunit, may mga pagkakataon, dadaan at dadaan sa isang libis ng lilim ng kamatayan. Sapagkat ang buhay ng mananampalatayang Kristiyano ay hindi puro sariwang pastulan at tubig na pahingahan. Tingnan ninyo ang sinabi, yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Bagaman, yung salitang bagaman, nagtatawag ng pansin, na para bagang ipinapahiwatig kung kinakailangan, o kaya naman ay talagang kailangan. At mapapansin nyo na to walk through, dadaan. At yun ang magandang bagay ding mapapansin. Mga kapatid, na mga pinakaibig sabihin, dadaan. At kapag dadaan, ibig sabihin din, malalampasan. Hindi natin kasi gaanong makita yan sa pagkakasalin sa Tagalog o Pilipino. Ngunit kapag inuugat mo ang mga salitang talagang pinanggalingan sa wikang Hebreo, kaya kung ako'y magkakaroon pa ng pagkakataon ng buhay, magandang isalin na nagugat talaga sa orihinal na mga salita. Ipinapahiwatig nito na may pagdadaanan at pagdadaanan. Maaaring gaano man ito kapanganib, gaano man ito maaaring nakakatakot, maaaring gaano man ito ay maghahatid ng di mabuting pangyayari. Ngunit, kung kinakailangan, pagdadaanan. Na dapat na katotohanan nating tanggapin at harapin bilang mananampalatayang Kristiyano. Upang sa gayon ay hindi lubos na makatotohanan ng buhay ng Kristiyano ay palaging masaya. Meron ding kaakibat na mga kapighatian. Naalala kong sinabi ng Panginoon sa Juan 16:33, sa sanglibutang ito ay meron kayong kapighatian. Buong katiyakan, sinabi ng Panginoon, meron kayong kapighatian. Meron kayong pighati. Ngunit sa akin, ang sabi niya ay, meron kayong kapayapaan.
Yung salitang kapayapaan ay para sa ating mga Pilipino ay makitid ang kahulugan. Para bagang ang kapayapaan ay ibig lamang sabihin ay katiwasayan, walang kaguluhan. Taliwas lang siya ng kaguluhan, ng kapayapaan. Ngunit sa wikang Hebreo, ang salitang shalom ay mas malawak. Kaya makita ninyo sa kanilang mga pagbati, shalom ang ginagamit nilang salita. Magkakasalubong kayo, magkikita kayo, shalom. Maghihiwalay kayo, sasabihin shalom. Ano man ang sitwasyon, shalom ang itinatapat na salita. Naalala ko tungkol sa mga pagbati. Sa mga pagbati, lumilitaw ang maraming mga bagay. Yung mga nahihilig sa mga Koreano, sabi, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Para mo nang sinabi, ano nga ba sa'yo? Sa mga Ingles, sa mga Amerikano, how is life treating you? Oh, parang sinasabi, ano bang nangyayari sa buhay mo? Ay, pag sinabi mong tinanong anong nangyayari sa buhay mo, ayan na, lalabas na lahat. Ako ay nagkautang, di ko mabayaran. Ako ay nagipit. Ako ay nawalan ng trabaho. Napakahirap ng buhay. Ito yun ang tanong eh. ¿Cómo estás? Kasila. Ganun din sa Pilipinas, kumusta ka? Pag tinanong mo ng kumusta ka, sigurado ang kasunod niyan ay puro mga daing, puro mga hinagpis. Kung sasabihin mo, mabuti, pero yung mabuti napakatipid. Sapagkat susundan yan ng mas nakaabang litanya ng mga masasamang mga pangyayari sa buhay. Samantalang, sa wikang Hebreo, pag sinabing shalom, God's peace be upon you, ay wala ka nang sasabihin. Makukontento ka na. Mararamdaman mo na ang kapayapaan sapagkat itinatakpan na kaagad ng kapayapaan ng Diyos. Sinasalubong kaagad ang kapayapaan ng Diyos ay sumayo. Makapagre-reklamo ka pa ba noon? Meron ka pa bang masasabi noon na hindi mabuti? Katunayan ng salitang kapayapaan, shalom, hindi po siya sa wikang Hebreo, hindi siya nangangahulugan ng kawalan ng kagulan. Shalom or peace doesn't mean the absence of trouble. Hindi siya kawalan ng kaguluhan. Sa atin kasi, kaguluhan o kapayapaan lang, pinagtatapat natin. Ngunit, ang salitang kapayapaan sa Biblia, hindi lamang siya basta sa makitid na pakahulugang kapayapaan, kundi yung lahat ng kabutihan. All that is good. Lahat ng kabutihan. Yun ang ibig sabihin ng peace. Lahat ng kapayapaan. Kaya pag sinabing, ang kapayapaan ng Diyos ay sumayo, parang ang ibig sabihin, yung lahat ng kabutihan ng Panginoon ay sumasayo. Lahat ng kagandaang loob ng Diyos. Yung lahat ng kanyang kabutihan ay mapapasayo. Yun ang halos kahulugan ng salitang kapayapaan sa Biblia. At hindi lamang siya basta nangangahulugan na walang kaguluhan, the absence of evil, but the presence of good, kundi ang ibig sabihin noon, hindi naman itinatatwa na mayroong kaguluhan, kundi sinasabi sa gitna
ng kaguluhan, maaring magkaroon ng kapayapaan. Sa gitna ng kasamaan, ay maaring magkaroon ng kabutihan. Kaya nang sabihin ng Panginoon, sa sanglibutang ito ay meron kayong kapigatian. Sa gitna ng kapigatian yon, merong kapayapaan sa Panginoon. Okay. Naalala ko ako hindi mahilig gumamit ng ilustrasyon, pero naalala ko para maunawaan lamang natin, merong pangyayari. Naalala ko ang storyang ito, na magkaroon ng patimpalak na iguhit ng mga pintor, ng mga dalubhasa, ang larawan noon yun ng kapayapaan. May 3 lumahok na mahusay, gumuhit, pagpinta. Ang isa'y ginuhit niya ang larawan ng kapayapaan sa isang tanawin na kung saan ay makikita mo ang bukirin na luntian. Talagang sagana ang palayan ng bunga. Nagliliparan ng mga ibon na para bagang nag-aawitan sa kagalakan. Maliwalas ang paligid. At ang sabi niya ay, ito ang larawan ng kapayapaan. Ang isa namang gumuhit ng larawan ng kapayapaan ay nagpinta siya ng isang mahabang lansangan na malinis at ipininta niya ang mga batang naglalaro sa gitna ng kalsada. At ang sabi niya, ito'y kapayapaan sapagkat walang alingas-ngas sa mga bata. Payapa sila't masayang naglalaro sa kalsada. Ito ang kapayapaan. Walang kaguluhan kang makikita. Ang pinakahuling pintor na gumuhit ng larawan ng kapayapaan na ito, ang kanyang kwadro at ang telang pinagguguhitan ay sinabuyan niya ng maitim na pinta. At iginuhit niya ang isang puno na matandang-matanda, sira-sira ang mga balat, bali-bali ang mga sanga, naglalagpakan ng mga dahon nito. At parang merong malakas na unos na binabayo at halos ito'y matumba. At maitim ang paligid. At ang sabi niya, para sa akin, ito ang larawan ng kapayapaan. Ang hurado at pinagmasdan niya ang ipininta, ang sabi niya, paano ito'y naging larawan ng kapayapaan? Sa tingin pa lamang ay masisinag mo na ang kaguluhan. Binabayo ng malakas na unos, ang matandang puno, nagbabagsakan ng mga dahon, nangababali ang mga sanga, at makulimlim ang paligid. Paano nangyaring kapayapaan ito? Sa pangatwiran ng pintor, ang sabi niya, nandyan ang malingas-ngas at maunos na paligid at makulimlim na dilim. Ngunit ang hindi nyo napapansin, sa isang sanga, may isang maliit na ibon, umaawit, tiwasay sa gitna ng kaguluhan. Payapa siyang nabubuhay. Ito ang halos larawan ng kapayapaan nating makikita sa Biblia. May mga kagulumihanan, may mga kalingas-ngasan, merong mga kasamaan, mga nangyayari sa ating paligid. Ngunit tayo'y maaring mabuhay na may kapayapaan sa gitna ng lahat ng mga kasamaang ito. Ang dahilan, sapagkat ang Panginoon ay kasama-sama natin.
Naalala ko, minsan ay natalakay ko na ang pangyayari sa buhay ng mga Israelita na pinanguna ni Moses pagkalipas ng ilang taon na sila'y nabuhay sa ulilang ilang at dumating na ang katuparan ng isinumpa ng Diyos na pangako o tipan sa kanila na hindi lamang sila'y palalabasin sa lupang pagkaalipin, kundi dadalhing tiwasay sa lupang mamanahin na isinumpa pa ng Diyos, tinipan pa niya sa kanilang mga magulang kay Abraham, Isaac at kay Jacob. At nang sila'y paparoon na sa lupang pangako. Tinawag na lupang pangako, ipinangako ng Diyos. Binubukala ng gatas at lahat. Paglalarawan ay isang masaganang lupain. Isang maginhawang dako. Masarap mabuhay doon. Isipin ninyong galing sila sa pagkaalipin kung paano sila'y mahigpit na pinighati. At kung ngayon mabubuhay sila sa mamanahing lupa, tatamasahin nila ang lahat ng kasaganan at ng lahat ng kaginawaan. Subalit, naramdaman ni Moses na bagamat sila ay dadalhin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanila, ng kasaganan at ng kaginawan at ng kalayaan, subalit naramdaman ni Moses, hindi na sila sasamahan ng Panginoon. Mawawala ang presensya na ng Diyos. Hindi na siya lalakad sa gitna nila. Nang ito ay maramdaman ni Moses, parang sinasabi ni Moses, bakit pa kami paroroon kung hindi ka naman kasama-sama? Mga kapatid, kahit na sa maraming mga Kristiyano sa pagiging materyoso sa panahon ngayon, hinahangad at nangangarap ng kasaganan, ng kaginawan, ngunit sa mga temporal, lumilipas, at mga material na bagay na hindi naman masigit na mahalaga kaysa sa lalong mga bagay na espiritual at eternal. Ahanhin ang kaginawan, ahanhin ang kasaganan kung wala naman ang Panginoon nakasama-sama sa buhay. Nakakita na ba kayo ng buhay ng kasaganan? Nakakita na ba kayo ng buhay ng kaginawan na wala ang Panginoon? Ako po, namalas ko ang katotohanan ito. At naikwento ko na ito mahaba pang panahon ng nakalipas. Ngunit nababagay na mabanggit. Nang ako'y nasa Amerika at kasalukuyan nagpapastor doon sa mga Latino-Amerikano, mga Kastila. Napakalaki ng kongregasyon, 5,000 ang mga tao, at napakalaki ng templo, ng edifisyo, ng sambahan. At minsan ay nakarinig ako ng tawag. Medyo dinadagdagan kong kwento kasi pagkatapos natin pag-usapan ng lagim ng kamatayan sa magkasunod na mga 2 linggo, pag-aanin natin ng konti sa ating pagwawakas ang ating usapan. Naalala ko, sabi ko nga sa inyo, kaya ako nag-interest sa usapan ng kamatayan kasi may mga pagkakataong nararamdaman ko ang kamatayan. At gustong-gusto kong makasiguro kung anong mangyayari sa tao kapag siya'y mamamatay. Mabuti na yung nakakasiguro, wika nga.
Naalala ko itong istorya kong ito. At minsan ay nakatanggap ako ng isang tawag sa telepono. Alam niyo, nakakatuwa po sa Amerika eh. Kasi ang pagpapastor ay profesyon, binabayaran ka. Nung ako ay ma-interview ng kanilang Board of Trustees, kinakabahan ako sapagkat ibang iglesia ito, yung Church of the Nazarene. At nangangamba ako nung ako'y harap sa kanilang Board of Trustees. Nag-ensayo ako, nag-review ako ng mga doktrina, kung ano-ano lahat. Kasi sabi ko, baka tatanungin ako, mangyari. Sa lahat, naghanap daw sila ng pastor sa buong Central America. Mga Guatemala, El Salvador, Brazil, at kung saan-saan pa dyan sa mga sikat nilang mga Hispano, Amerikano na mga pastor. Wala silang nagustuhan. Ako naman ay naimbita na magsalita sa kanila ng isang linggo ng revival, avivamiento, i-evangelismo. At bali-bali ang Kastila, nagustuhan ako. At nung ako'y interviewin, nangangamba ako kung anong tanong. Isa lang ang tinanong sa akin. How much are we going to pay you as pastor? Yun lang tanong. Hindi pa masarap na tanong yan kung dito sa Pilipinas. Itatanong sa iyo, na pastor, magkano bang ibabayad namin sa iyo? Kasi sa Amerika po ang pagpapastor ay profesyon. Parang trabaho. Kailangan kang bayaran ayon sa iyong trabaho. Naalala ko mayroong isang nangyari, umaba man ng konting storya ko bago ako. Sa ibig sabihin, nagtataon na isang may day off ang pastor doon eh. Lunes, day off mo. Kaya wala ako sa simbahan dahil ako'y doon nakatira. Nasunog ang yung aming building, Christian Education Building. Pagbalik ko ng kinabukasan, nagulat ako at kinakabahan ako. Kapagkat akong acting pastor, wala yung senior pastor, nasa bakasyon. Nagulat ako, hindi ako tinawagan, nasunog na pala yung lahat ng silid-aralan ng bata. At sabi ko doon sa mga opisyales, bakit hindi niyo ko tinawag? Nasusunog na pala ang simbahan. Ang sagot nila, you're on a holiday, you have no business in being in the church. Di ba masarap na buhay? Sana kung ganito dito sa Pilipinas. Ako raw ay nasa holiday, day off, wala akong pakialam kung ano man nangyayari. Simba. Kasi pa binabayaran ka lang ayon dun sa iyong ginagawa. Nakatanggap ako ng tawag at ang sabi sa telepono, is this a church? Are you a minister? Sinagot ko naman, oo. At naulinigan ko sa boses ng Amerikanong bata. At ang sabi niya, would you come to my place? I need an advice, sabi niya. Sabi ko, di okay. Kasi may bayad din yun. No? Parang consultation fee. Pinapunta ako sa Anaheim, California. Dadaanan mo yung Disneyland ng California. At maganda pati yung Crystal Cathedral ni yung hugis ng daong Noe at sukat ng daong ni Noe. Pero puro kristal ang pagkakagawa. Yung Crystal Cathedral. Hanggang makarating ako doon sa isang lugar sa Orange County, tumambad sa akin ang isang napakalaking bahay. At pumasok ako. Ang agad-agad na napon ako ay napakatahimik sa isang napakalaking bahay. At sinalubong ako ng isang bata na
tycoon, batang nagmana pala ng milyon-milyong dolyar na pamana ng kanyang mga namatay na. At nang tanungin ko siya, sabi ko, "Why have you called for me? What do you need?" At ang sabi ko, napakatahimik. Yan ang sagot niya kagad, "And that is my problem." Why is it a problem? Why it bothers you? O mangyari po kasi nagmana ng napakalaking pera, milyong-milyong dolyar. Kaya niyang tumira sa isang mansyong bahay, ngunit hindi makatulog. Kayang-kayang bilhin ang lahat ng pagkain gusto niya, ngunit hindi makakain. Dahil may takot na siya'y papatayin, wala siyang kapayapaan. Katunayan, kaharap ako may 2 shotgun na hawak. Naniniguro na hindi ko siya gagawan ng anumang kasamaan. Nasa kanyang lahat. Wala nang kakailanganin. Ngunit dahil wala siyang Panginoon, walang Diyos sa buhay niya, wala siyang katahimikan, wala siyang kapayapaan. And could you imagine a life without God? Amidst of all bounties. Yeah. Sa gitna man ng lahat ng kasaganaang meron ka, sa lahat ng mga kaginhawang meron ka, ngunit walang Diyos na kasama-sama mo sa buhay. Anong klaseng buhay? Di parang mala-impyerno din. Walang kapayapaan. Walang katiwasayan. At ito ang napakagandang sinasabi ni David sa kanyang awit. Bagaman, at kahit na lalakad pa sa libis ng kamatayan, lilim ng kamatayan, na nililiman ng madilim at malagim na kamatayan, kahit ng pagdadaanan mo pa ay mahabang, makitid, matarik na bundok at malalalim na bangin sa magkabila. Na alam mong maaaring ikaw ay mapahamak at maging mamatay, ngunit sabi niya, wala akong katatakutan. Hindi ako maliligalig. Wala akong katatakutan. Anumang masamang mangyayari sa akin. Yun ang dapat na eksaktong salita. Wala akong katatakutang anumang masamang mangyayari sa akin, sapagkat hindi ako pababayaan ng aking Panginoon, sapagkat siya'y kasama-sama ko. Kung meron sigurong pinakamahalagang bagay, o kahit na higit pa sa mga pagpapalat biyaya na meron tayo, na ibinibigay ng Diyos, maging kaginawan, maging kagalingan, maging kapayapaan, maging kasaganaan, wala nang pinakamahigit pa sa biyaya ng presensya ng Diyos. At ito'y natutuhan ni Moses at ng mga Israel, ng mga taga-Israel, ang mga Israelita. Mas higit na mahalaga sa kanila ang presensya ng Diyos. Ang sila'y lalakad, mamumuhay ng Panginoon ay nasa gitna nila, kasama-sama nila, saan man sila magpunta at anuman ang kanilang kahinatan. Basta kasama nila ang Panginoon. Mga kapatid, ito ang dapat nating higit pang pangarapin, hanapin sa buhay natin. Upang sa gayon, anuman ang ating magiging kalagayan, at anuman ang ating magiging kahantungan, anuman ang ating magiging mga danasin na kinakarap sa buhay, hindi pinag-uusapan kung anuman ito, mabuti o masama, masagana o mahirap, anuman ito, wala nang kasing halaga na kasama ang Panginoon.
ang presensya ng Panginoon ay napakahalaga. Upang sa mga panahon ng ating mga kagulumihanan, mararamdaman nating meron Panginoon na napakalapit. Sa panahon ng ating mga kagipitan, merong Panginoon na siyang ating pinanggagalingan ng ating tulong at ng ating saklolo. Dito kay David, sa kanyang awit, sa mga awit 23, binabanggit niya yung lilim. Ngunit lilim ito ng kamatayan, ng kapahamakan, lilim ito ng kasamaan na mga nangyayari. Subalit alam ba ninyo, meron din binabanggit sa Biblia ng ibang klase ng lilim. At ito ay ang lilim ng Diyos. The shadow of the Almighty. Kagaya limbawa ang sinasabi sa awit 61:4. Ako'y tatahan sa iyong tabernakulo magpakailanman, ako'y manganganlong sa lilim ng iyong pakaka. Mga awit 91:1, siyang tumatahan sa lilim na dako ng katastaasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Mga awit 21:5-8, ang Panginoon ay tagapag-ingat sa iyo, ang Panginoon ay lilim mo sa iyong kanan. Hindi ka sasaktan ng araw sa araw, ni ng buwan man sa gabi. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanman. Yung salita po pagpasok at paglabas, larawan yun ng pagpapastor. Ibig sabihin, matiwasay na inilalabas ang mga tupa sa kanilang kulungan. Mapayapa silang ibinabalik sa kanilang kulungan sa gabi. Ligtas sila sa anumang kasamaan. Hindi sila mapapabayaan sapagkat binabantayan sila ng kanilang pastor. Ito yung larawan na nakikita ni David dito sa kanyang awit. Kailangan man dumaan sa libis at lilim ng kamatayan, kahit na yung pagdadaanan na may kapahamakang nakaamba. Kahit na maaring mabingit sa panganib, maaring masaktan ng kasamaan, hindi alintana ang lahat ng mga bagay na ito, basta't ang dahilan, ang Panginoon ay kasama. At ito ang pinakamalagang mensahe na inihayag ng awit ni David. Ang pagsama ng Panginoon, sinabi din ni Isaiah 24:5, sapagkat ikaw ay naging ampunan, O Panginoon, silungan ka sa bagyo, lilim ka sa init, pagka ang hihip ng mga kakilakilabot ay parang bagyo laban sa kuta, ako'y ligtas sa iyong lilim. Nakita po ninyo, kung merong kinatatakutan na libis ng lilim ng kamatayan, ay meron namang lilim ng Diyos na maaring makapag-ingat sa atin sa anumang kasamaan. Mga kapatid, dahil dito, huwag nating katakutan ang anumang kasamaan na maaring mangyari o sumapit. At kahit na kamatayan pa, yan ang dahilan kung tutusin kung bakit ang ating Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus ay naparito. Ang sabi sa Hebreo 2:14-15, gayon din nakibahagi siya sa laman at dugo, upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol, yaong may paghari sa kamatayan, sa makatwid ay ang diablo, at may ligtas silang lahat, na dahil sa takot sa kamatayan, ay nangasasailalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Sinasabi sa talatang ito na ang kamatayan ay nagdadala ng takot. Nagiging bihag ang isang tao sa takot ng kamatayan. Habang buhay na takot siya sa kamatayan. Ngunit ang sabi rito, at ito ang magandang balita,
ng ang ating mismong Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Kaya siya nakibahagi sa laman at dugo. Kaya siya nagkatawang tao. At siya nagpakababa hanggang sa kamatayan. Namatay, inilibing, ngunit nabuhay na maguli. Upang ipakita sa kanila na mga kanya ay may ligtas din sila sa takot ng kamatayan na umaalipin sa kanilang buhay. Ibig sabihin, upang mabura ang takot sa kamatayan ng bawat isa, sapagkat ang Panginoon yan ang dahilan. Dinanas niya ang kamatayan, ngunit hindi siya nahawakan ng Sheol, ng Hades, at ng impyerno. Hindi siya napigilan ng kamatayan, sapagkat siya nabuhay na maguli. At ito ang nagbibigay sa atin ng pag-asa sa buhay. Na naman ang ating pagdaanan, kahit na kamatayan, ay walang dapat ikatakot, sapagkat merong buhay sa kabila nito na naghihintay sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Lalo pang pinatingkad ang ganitong pag-asa sa ating mga mananampalatayang Kristiyano. Nang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:38-29, kahit ang kamatayan, even death, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus. Even death cannot separate us from the love of God, which is in Christ Jesus. Mga kapatid, napakasarap na malaman natin at nakagiginhawa sa kaluluwa ng bawat isa, na bagaman nandiyan ang banta ng kamatayan, bagaman ang kanyang silo, kagaya ng ating napag-usapan sa maraming nagdaan, kahit na may silo siyang nakaumang, kahit na may bitag siyang nakaamba, kahit na isang dipa o isang hakbang lang ang layo ng kamatayan, kahit ng kanyang tibo ay mabangis at mapanganib, ngunit hindi siya magtatagumpay na magdadala ng takot at aalipinin tayo habang buhay, sapagkat yan ang dahilan kung bakit tayo'y nasa Panginoon. Kahit na ang kamatayang ito ay hindi tayong hihiwalay sa Diyos. Kaya hindi ko, iba po yun talagang kamatayan pinag-uusapan pa ng Biblia, yung walang hanggang pagkahiwalay sa Diyos. Ibang usapin yun. Ang ikalawang kamatayan. Ngunit kahit na ang kamatayan sa ngayon na pinagdadaanan natin, at kahit na itong kamatayan na walang hanggan, ay hindi makapaglalayo sa atin kung tayo ay nasa Panginoon. Kaya ang sabi ng Roma 14, ito ang tagubilin at nais kong iwanan sa bawat sa ating paalala. Diyan sa Roma, Kabanatang 14, 7 at 8, anong sabi riyan? Hindi tayo nangabubuhay sa ganang ating mga sarili, ni mga mamatay sa ganang ating mga sarili. Sapagkat kung tayo'y nangabubuhay, tayo'y mabuhay sa Panginoon. At kung tayo'y mamatay, mamamatay tayo sa Panginoon. Walang pagkakaiba, mamatay o mabuhay. Mabuhay o mamatay. Pagbali-baligtarin na ninyo. Mabuhay, mamatay, mamatay, mabuhay, mabuhay, mamatay. Walang pagkakaiba. It doesn't make any difference at all. As long as we are the Lord's. Basta tayo'y sa Panginoon. Ang aking dalangin at ang aking tagubilin at pamamanig sa inyo, mabuhay kayo sa Panginoon. Mabuhay tayo sa Panginoon.
Huwag tayong mabuhay na malayo sa Panginoon. Mabuhay tayo. Kaya pinagdidiinan natin dito sa kawan ng Panginoon, yung relasyon sa Panginoon. Gusto natin ay pagyamanin ang ugnayan na yon. Na mabuhay tayong hindi nakawalay sa Panginoon. Mga kapatid, kung kaya nating mabuhay na nakawalay sa Panginoon sa ngayon, mas mahirap ang mabuhay na hiwalay sa Diyos magpakailanman. Sapagkat ang kahantungan nun ay kaparusahang walang hanggan. Kapahamakang walang hanggan sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Lalong beses mamamatay. Yung pangalawang kamatayan, ang totoo pong salitang kamatayan sa Biblia ay hindi naman basta pagkawala, pagkalaho, kundi pagkahiwalay ang ibig sabihin. Ang mamatay ay mahiwalay sa katawan. Ngunit may mas higit na hindi mabuting mangyari kung mahiwalay ka sa Diyos magpakailanman. Yun ang pinakakamatayan na pinakamalagim at pinakamasaklap na mangyari. Ang mawala sa Diyos. Kaya bang tayo nabubuhay sa kasalukuyang buhay na ito, mga kapatid? Pagyamanin natin ang ating buhay na may pakikiugnay sa Panginoon. Huwag tayong lalayo. Huwag tayong hihiwalay. Mamuhay tayo para sa Panginoon. Mamuhay tayong nasa Panginoon. Tayo manalangin. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa patuloy ng pagbibigay mo sa amin ng paalala at maging ng babala mula sa iyong mga salita. May mga pagkakataon na parang nagwawalang bahala kami, binabaliwala namin ng mga usapin, lalo na ng kamatayan. Marahil sapagkat hindi namin nararamdaman pa ang lilim nito. Marahil hindi namin pa nakikita na ang kamatayang ito'y nagbabantay sa amin at naghihintay na kami masilo at hilain. Binibigyan mo kami ng pagkakataon sa iyong mga paalala ng iyong mga salita. Na wala nang pinakamahalaga kundi kahit na sa buhay na ito, sa pansamantalang buhay na ito, wala nang pinakamahalaga kundi yung kami mabuhay na nakaugnay sa iyo. Hindi mabuhay na malayo at nakahiwalay sa iyo. Nasamantalayin namin ang pagkakataon na maranasan namin sa buhay na ito sa anumang kalagayan, sa anumang pagdadaanan, ang maranasan namin na kasama-sama ka sa buhay na ito. Na ikaw ay lumalakad na kasama-sama namin. Na mararanasan namin ang iyong presensya sa bawat sandali. At upang sa gayon, anuman ang aming kalagayan at maging kalalagyan. Anuman ang aming mga danasin at tiisin sa buhay na ito. Hindi mahalaga
para sa amin, basta't kasama ka namin. Salamat po, Panginoon, sapagkat naririyang kang palagi, na hindi mo kami hinihiwalayan, na hindi mo kami pinababayaan. Bagaman may mga pagkakataon kami ay mga nagkukulang sa iyo, kami nalalayo, nalilihis ang aming pansin, nakakalimutan ka namin, naisasantabi ka namin sa aming buhay. Ngunit napakabuti mo. Napakabuti mo pa rin sa amin. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Subalit, gaya ng paalala sa iyong mga salita, wala nang kasing buti, wala nang kasing halaga, kundi ang maranasan namin ang pagsama mo sa amin sa lahat ng pagkakataon sa buhay namin. At ito po ang aming hinihiling, na palagi mo kaming samahan at huwag mo kaming pababayaan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming Panginoon, ito po ang aming dalangin ipinamamagitan sa Kanya. Amen. Amen.